Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, tunay na wagas at tapat kung magmahal siya. Walang maliw, walang hangganan, walang katapusan ang kanyang pagmamahal. Tunay na sa kanya nakasalalay ang buhay ng sinuman. Halina kayo mga minamahal ko, ilagak niyong tuwiran. Buhay na sa inyo ipahiram lamang. Sa kanyang kadakilaan, di kayo pababayaan. Mga hinaingat na inyo, sa kanya nyo ibigay. At tuwirang sa inyo, sa inyong lahat, ay babahagi rin ang marapat. Mga mahal, kung sa pagtuturan, kung minsan ang tao ay nagkakamali, ngunit ang Ama'y hindi. Subalit sa mga salita, kung minsan, dapat pagnilayan kung anong nararapat at bakit anong dapat. Mga minamahal ko, tuwirang ang Ama ay walang hangganan ng kanyang pagmamahal na sinasabi. Subalit ang tao baga, gaano katatag, katibay, mahalin siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Anak ka ba ng Ama? Kilala mo ba siya? Paano mo siya sinasamba? Paano mo siya nakilala? Ano ang pagkilala mo sa kanya? Minamahal mo ba siya? Tapat ka ba sa kanya? Mga mahal, kung ang pawis ay napalalabas niya sa balat, sa isip mapalalabas niya ang totoo at marapat. Kung sa puso ay nananahan ang pagmamahal, ang galak ay mananahan din. Pawang katotohanan, pagnilayan ang aking tinuran. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Sa init ng panahon, kahit na humahangin sa labas, yung init ng hulab ng init ng araw, siya pa rin ang nalalanghap. Tama baga? Ano ibig ituran, mga minamahal? Kung maalab ang pag-ibig o pagmamahal ng tao sa puso niya, kahit na ano pa ang maramdaman niya, ang marinig niya, ang maniniikip pa rin sa kanyang kalooban, ang manunood pa rin sa kanyang damdamin, yaong pag-ibig na binuhay ng Ama. Mga minamahal ko, halina kayo't namnamin ang puso nyo kung anong uri na pagmamahal mayroon siya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama. Sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang ang mangyaring na kayo'y may pananalig na sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa sanlibutan ito. Subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama, at ang ginagawa ko'y ang inuutos niya sa akin. Bakit tinuran niya on? Sino na ang dumarating? Ang gawang makasanlibutan? Ang gagawin ni Judas? Subalit pinauna na
ang pagiging dapat na matutunan at dapat tanggapin ng mga apostol na tapat. Ang sabihin na babalik sa Ama. Subalit, kailanman ay huwag kayong mga takot ni mabalisa. Sapagkat, kung kayo'y umiibig sa akin, iniibig niyo ang Ama, maliwanag na tinura nito. At ang sumusunod sa akin ay sinusunod ang Ama, kahit miling kayo sa aking pangalan, at kailan may hindi kayo bibiguin. Mga minamahal, maliwanag, humingi kayo sa aking pangalan, at kayo'y pakikinggan. Sa makatwid, tapat ka bang tagasunod? Tapat ka bang lingkod? Tapat ka bang anak? Humingi ka ng tapat at magpakatapat. Ika'y diringgin, ika'y pagbibigyan, ika'y pakikinggan. Walang pinagkaiba. Halimbawa, bawal sa anak mo ang tubig na malamig. Kahit iniiyakan ka niyan, ibibigay mo ba dahil mahal mo? Hindi. Dahil sa pagmamahal mong totoo, kahit umiyak pa siya, hindi mo ibibigay yan. Dahil alam mo makasasama, hindi makabubuti. Subalit, kung kaya mo siya binigyan para lamang tumigil ang kanyang pagluha, at nakasama naman sa kanya yung ginawa mo, mahal mo nga ba siya? Mga mahal, kung minsan may hinihiling ang tao na nagkakandaluha ang mga mata niya, subalit hindi pa naibibigay, sapagkat alam ng Ama kung ano dapat sa iyo. Ngayon, kung natanggap mo na yung hiniling mo, magpuri ka't alam niyang makabubuti ito, kaya't gawin mong mabuti para sa iyo. Lamang, kung minsan binigay ng Ama dahil alam na makabubuti at nakabubuti ito, hindi ginawang mabuti ang binigay sa kanya. Ginawang makakasama at nakapagpasama. At kung minsan naman may hinihiling na hindi pa binibigay, nagdaramdam. Samantalang ang kanyang hinihilingan at dinudulugan ay alam na lahat kung anong marapat. Kaya kung tunay mo siyang kilala, matututo kang maghintay sa hinihiling mo. At kapag nakita ng Ama ang katapatan at katotohanan mo at dapat nang ibigay sa iyo na makabubuti ito, sabi niya, done. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, bakit nga ba may pag-aaral? Bakit kailangan ding magnilay? Bakit kailangan magbulay? Bakit hindi dapat ang tanggap ka lang ng tanggap? Bakit hindi marapat ang kuha ka lang ng kuha? Sapagkat ang nais ng Ama, sa tatanggapin mo'y magsuri ka. Sa kukuhanin mo'y pagnilayan ito. Ngunit kung hindi ka marunong magnilay at magbulay, sulong ka lang ng sulong. Kaya't sa iyong pagsulong, hindi mo alam. Ang gusto mo lang kamtan ay yung para sa sarili mo, na alam mong makabubuti ito sa iyo, ngunit sa Ama, sa pananaw niya, hindi. Masisisi mo ba siya? Siyang marunong tumitig. Siya ang tapat sa lahat. Kaya't kung nakikita niyang ito'y marapat sa iyo, ipagkakaloob din. Lamang hambing sa puno ng halaman, may takda ang pamumunga at pagsibol ng pagkahinog niya. At yan ang gusto ng Ama. Kung tuwirang kayo'y mga anak niya, hintayin niyong mamunga ang mabuting binhing kaloob niya at magtamasa kayo sa lasa at tamis na bandog niya. Subalit huwag niyong kalilimutan, siya ang tunay na pinakamarunong at pinakamarapat sa inyong lahat. Kaya't kung tuwiran niyo siyang kilala, tatanggapin niyo ang kadakilaan niya. Sasambahin niyo sa katapatan siya. Pagtitiwalaan niyo sa salita niya at di mag-aalinlangan kayo sa kapangyarihan niya. Kaya, maluwat man sa palagay mo, ngunit nang dahil masaya ang puso mo, may pag-ibig na binuhay niya na ayaw niyang mamatay nang maging tapat ka sa kanya. At makaya mo habang dinadalisay ka.
Subalit sino ang pumapatay? Pinaagaw mo sa namamatay at na pumapatay, hindi dapat huwag mong ipaagaw. Ipaglaban mo ang kanya at ipaglalaban ka niya. Kapag pinanaig mo ang kanya, mananaig siya sa iyo at pananaigin niya ang kanya para sa iyo. Subalit hindi ang sanlibutan ito. Mga mahal, sinasabi mo bang may tiwala ka sa kanya? Ngunit may pag-aalinlangan at takot ka. Paano mo nasabing may pagtitiwala ka? Na walang pinagkaiba kung ikaw ay pinag-aaral ng magulang mo, subalit wala kang tiwalang makakaya mong mag-aral, makapagtatapos ka ba? Kung papaano ang mithiin ng magulang mong makapag-aaral ka at pinag-aaral ka, maging sa sarili mo'y magtiwala kang matatapos mo yung kurso mo. Kaya't anong gagawin mo para matapos ka? Magsusumikap ka. Magtitiis ka baga. Papasok ka. Mag-aaral kang mabuti sapagkat mithiin mo ring makapagtapos ka ng kurso. Hindi lamang ang kailangan ay tustusan ka ng kailangan ng magulang mo. Hindi lamang ang kailangan ay ang magulang mo tumustos sa iyo. Maging ikaw na tinutustusan, tulungan mo ang iyong sarili. Alalaong baga, yan ang ama. Hindi lamang sa kanya ka dapat umaasa, kundi dapat gagawin mo rin ang pag-asa sa sarili mo. At hahanapin mo rin yung kalooban niya. Yamang sinusunod mo ang gusto niya, ay sundin mo ng lahat ang tama't marapat. At huwag lang pipiliin mo yung gusto mo. Sapagkat ang gusto niya, kapag sinunod mo, masigit na mas mainam sa mga layunin mo. Sapagkat siyang pinakamabuting magplano sa buhay mo. Mga minamahal ko, kaya nga't maraming magulang ang nagsasabing, pinag-aral kitang mabuti. Ngunit di mo ginawang kabutihan ang pagpapaaral ko sa iyo. Hindi ka nagtapos. Kaya hindi dahilan ng wala akong baon, wala akong gamit. Sapagkat kung minsan yung masumikap na anak, kahit walang baon, nakatatapos. Ano ang ibig kong ituran? Hindi dahilan. Yaong hindi ka pinagbigyan. Magrireklamo ka, tutugot ka sa pananampalataya mo. Sapagkat kung katulad ka ng isang mag-aaral na may matibay na paninindigan at matibay na panununtunan sa sarili niya, wala man siyang nakukuhang baon sa magulang niya, pinagsusumikapan niyang pumasok sapagkat gusto niya maganda maging kinabukasan niya. Yan ang ama. Kahit sa palagay ninyo ay hindi kayo binibigyan ng kanyang mga marapat dapat ibigay na hinihiling nyo, kung tunay kayong nagtitiwala at nagmamahal sa kanya, patuloy nyo pa rin gagawin ang lumaban sa buhay sapagkat nagtitiwala kayo sa sarili nyo, hindi kayo pababayaan. Buhay ba ang ama? Mga minamahal, pawang katotohanan ang sa akin tinuturan. Subalit, paano ito tatanggapin ng bawat isa? Paano ito paniniwala ng walang pagtitiwala? Walang pinagkaiba sa taong lampa. Na kaya naman niyang lumakad dahil takot siyang maglakad, hindi siya humahakbang. Baka siya madapa. May takot siya sa sariling, baka siya madapa. Subalit yung taong matibay at matapang, kahit alam niyang siya ay lampa, pipilitin niyang lumakad at hanggang sa makasadsad. Gayon ang nais ng ama. Maging matapang kayong lumaban sa buhay. Maging matapang kayong manindigan sa buhay. Maging matapang kayong ipaglaban ang katotohanan. Maging matapang kayong manalig sa kanyang kapangyarihan. At maging matapang kang anak niya na sa kanya'y umaasa habang may buhay. Mga mahal, katotohanan ang sa akin tinuturan. Kung minsan, ang niloloob na maganap na sa'yo'y tinatanggap at nakakamtan sa buhay, hindi mo kayang liripin. Subalit, gawin mong marapat na sa iyong pinagdaraanan, maging tapat ka sa iyong amang pinaglilingkuran. Tinatawagan, sinasamba, at ipababatid niya sa iyo ang katotohanan. Kapag nahulagpusan mo, sasabihin niyang, anak,
kalugod-lugod ka sa akin. Sapagkat pinagmasdan kita. Akala mo'y hindi kita kinahahabagan? Akala mo'y hindi kita minamahal? Akala mo'y hindi kita naririnig? Hindi, anak. Pinatapang lamang kita. Sapagkat ang nais ko, kahit hindi mo ako naririnig, gusto ko'y sa tuwin ay apuhapin mo ako. Sapagkat ang nais ko, kahit hindi mo ako nakikita, ay manahan ako sa puso mo. Sapagkat ang nais ko, kahit hindi kita pinagbibigyan, wag mo akong lilimutin. Sapagkat isang araw, akong nakaalam ng marapat sa iyo upang masurpresa kita at gitlain ko ang puso mo. Tao, katotohanan ng sakit tinuturan. Subalit anak, kung lahat kayo'y marupok, sinong hahandugan ko nang sa akin dapat ay ilagak? Kung lahat kayo'y tutugot, sinong masasala ko para sa akin ay makipagtipan at makipagniig na tuwiran? Kung lahat kayo anak ay hindi mapapa sa akin, anong silbi ng aking pinaghandaan na doon ay paroroonan sa piling ko'y upang tumahan? Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong tuwiran. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ikaw na nagsasabing kilala mo ang batas ko, ipagwagaywayan mo ang mga pinagdaraanan mo na kailan may di ka pababayaan ng Ama mo't Kristo. Panindigan mo ang pananampalataya mo at patututuhanan sa iyo ng pinananaligan mo na tapat siyang magturan at di magpapabaya sa may mga katapatan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Ikaw, na anak kong nag-aaral sa tuwina ng mga salita ko at binabaybay mo, binabasa mo ang libro, ang bilang aklat na turingang Biblia ang tawag ninyo. Mula sa unang tipan hanggang bagong tipan, binabaybay mo. Sinusuri mo, pinag-aaralan mo, ano natutunan mo kung di magtitibay ka? Paano mo namang pakikilala sa akin na matibay ka kung wala kang pagdaraanan? At sa tuwin ay maligaya ka dahil mayroong pera ka, salapi baga, nang dahil maraming kaibigan ka, walang pagsubok ka sa kapwa mo, wala kang sakit, paano mo masasabing tapat ka sa akin? Subalit anak, kung sa kabila ng mga pinaranas ko sa iyo, nagkulang ka, nagkasakit ka, binigyan kita ng kapwa mo manluloko, sa akin ka pa rin, masasabi mo ngang ako, ama mo, at ikaw ay tapat sa akin. Mga mahal, hindi naman kailangan parusahan ka muna para ikay makakilala. Subalit, kung hinihingi ng pagkakataon upang ito ang maging daan ng patotoo mo, na tunay kang anak ng Ama at kumikilala sa Kanya, patotohanan mo, huwag kang pasusubo. Sapagkat ang Ama mo'y tapat, salita niya'y walang pagkabula. Mahal na mahal ko kayo, pakatandaan ninyo, hindi kayo papapasanin ng isang kaban kung ang kaya nyo'y isang timba lamang. Subalit hindi naman ipapapasan sa inyo ang isang timba lamang kung alam ng Amang isang kaban ay kaya nyo. Sa makatwid, sinukat kayo bago pa ipinagkaloob ang mga pasa ninyo. Kaya't patotohanan ninyo, ang tinatawagan nyong amay, kilalang kilala nyo. Subalit kung ang kinikilala nyo'y kapwa nyo tao, kailan may di nyo madarama ang kinikilalang Ama ninyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga't ang mga kinatutungkulan at pinag-uukulang salita, may mga binabahagi ng tao sa lupa. Kaya ang may pandinig ay nakarinig. Mapapalad at magpunyaging maging ganap ang nagsasabing amay tinanggap
Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ama ko, ama ko, ama ko, yamang naituran mo ang marapat na salita mo. Ganap mong kilala ang mga anak mo, ikaw ang nakalilirip na totoo. Naririto sila sa dako mo. Tuwiran mong sinambit, ikaw ang naglikom, ikaw ang nag-akay patungo sa dakong ito. Kaya't kung tuwiran ngang ikay nakilala, mababatid nila sa pandama. Katotohanan ang lahat ang tinuran mo, kaya't hayagan mo ngang tinuturan ng marapat at hayagan niring tatanggap nila ang marapat sa kanila. Kaya't tuwiran mong hinayag ang tama upang pagnilayan ng mga nagiging marapat sa pananaw mo at mga nagnanasang kilalanin ka pa upang sa bawat araw maragdagan ang mga anak mong kikilala sa iyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Oh, kumusta ka na? Gusto mo'y 4 na paa? Ha? Pag ika'y pinagaling na, pinalakad, panindigan mo yan. Ngunit kung hahanapin mo pa rin yung sakit mo, babalik sa iyo yan. Yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Palibhasa, ang batang patakbo-takbong ito ay wala pang kamuwang-muwang at walang pandaing na daing. Mas malala sa inyo yan. Subalit, mas gumaling sa matanda. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Pawang katotohanan lamang ngayon ko'y pagtatapat. Kung itong batang ito ay hindi gumaling, baka yan na iburol na. Sa makatwid, mayroong tinutubos at bubuhayin at mayroong buhay na hindi takda, subalit pinahintulutan na mawala sa lupa. Katulad ni Ezekias, tinuranang mabubuhay pa dahil nakita ang katapatan niya. Sa una mang pinagturanang mamamatay na, ngunit lumaban at dumulog pa. Nang dahil tapat at totoo naman siya, pinagbigyan ng Ama. Tao, magbulay kayo, magnilay kayo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ama ko, sadyang kay hirap ngang mawawaan ang salita mo. Subalit tuwiran mo ngang pinatupad ito upang ang makikipagtututo sa iyo mawawawaan na tuwiran. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat walang magpapaunawa ng mabuting aral at mabuting salita maliban ang pinagmulan ng mga salita. Yaon ay hindi nyo makikita, ngunit kayang buksan ang inyong pangunawa, kayang buksan ang inyong pandama upang mawawaan ninyo ang lahat sa lupa. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Maliwanag na tinuran bago pa yaon, ibabalik ko lamang. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko. Ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. May kulang ba? Sa makatwid, ang Espiritong taglay ng isang anak na bugtong at pinaghari sa lupa, siyang magiging taglay niyong dapat at marapat upang kayo'y makaunawa. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya
Nahihirapan ka ba? Hindi ka makaunawa? Huwag kang magpahirap sa iyong isip, sa iyong kalooban. Huwag mong pahirapan ang iyong sarili. Humingi ka ng patnubay sa Ama at bibigyan ka. Humihingi naman po ako pero hindi po ako nakakaunawa. Hindi totoo paghingi mo. At di ka rin totoong nakikipagtotoo. Sapagkat kung nakikipagtotoo ka, mararamdaman mo siya. Buhay ba ang Ama? Nakalagay po ba sa Biblia na lumuhod? Po. May nabasa na po ba kayong salitang lumuhod? Kaya ang pagluhod, sa tao lang yan. Subalit ang pakikipagtipan ni Moises sa Ama noon, hindi sinabing lumuhod ka. Anong sinabi? Ialis mo ang panyapak mo. Ibig sabihin, hubarin mo ang lahat sa pagkatao mo. Sapagkat ang tuntungang ito'y banal. At ito ang pakikipagtipan ko sa iyo. Hindi niya sinabing lumuhod ka. O kaya yung mga sabi, nagkandagasgas na eka ang tuhod ko sa kakaluhod. Tuhod mo nga'y nagasgas, puso mo'y hindi pa rin nagbabago. Kaya kahit nakatindig ka at puso mo'y tapat sa Kanya, pakikinggan ka ng Ama. Subalit nagkandasubasob ka sa kakaluhod at ang puso mo'y matigas na bato, abay wala kang mararamdamang Ama mo. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, maliwanag na kung pwede lang ipokpok na hambing sa pakong minamartilyo ang salita niya, ay ba'y gagawin na para bumao na. Ngunit hindi nga maari sapagkat hindi pako ang salita niya, kundi salita nga. Mga mahal, tandaan ninyo ang kalbo walang masasabunot. Ngunit lahat kayo'y may buhok. Subalit, kung may buhok ka man, at tulog ang diwa mo, wala ka rin pangunawa. Ngunit pasubali, kaya nga ginigising ka. Kaya't kung magigising ka, sa katotohanan, matututo ka nilalang. Ang may pandinig ay nakarinig, galit ba ako? Hindi ako galit, tuwang-tuwa nga sa inyo. Kaya nga nangungusap, kaya nga naghahandog, kaya nga naglalaga. Subalit, kapag ang pintuang ito'y sinarado, at disusi na wala ang susi, mabubuksan mo ba yan? Maliban wasakin mo ano? Ano pang kwenta kung wasak na magagamit mo pa ba? Kayo, kung lahat ng paraan at susi para kayo'y mabuksan, ay hindi pa rin naglalapat sa inyong mga salitang banal, kailangan pa bang wasakin kayo para kayo'y makatuto? Ba hindi na rin kayo makakabuo. Kaya ang Ama, pilit kayong sinususian at binubuksan upang kayo'y mga tuto at makamtan siya. Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko. Iba ang salita nyo sa salitang hindi nyo nakikitang nangungusap. Iba ang adhika nyo sa adhika ng nagpapabanal sa inyo. Ngunit at pasubali kung maglalapat ang bawat isa sa inyo sa kalooban at kagustuhan ng nagbubukas sa inyo, bubuksang mainam ang inyong puso para makadamat mabuhay ang pandama. Bubuksang mainam ang inyong diwa para makaunawa at makaunawa nga kayong ganap. O mga mahal, huwag mong dibdibin ang sakit mo, sapagkat ang sakit mo hindi mo alam, baka yan ang nagbibigay sa iyo para magpabanal sa iyo. Hindi mo alam, baka yan ang nagbibigay papatatag ng Ama para tumatag ka sa pakikibaka mo. O hindi mo alam, baka yan pa ang naging daan para magsisi ka. Maraming paraan. Baka gusto ng Ama sa iyo'y sumuko ka at ibigay mo ng lahat sa Kanya. Nang sa gayon mapatutuhanan niyang ang sinukuan mo'y hindi tao, kundi Diyos na totoo. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Katotohanan ang tinuturan ko. Kung kaninang paparito ka, ang adhikain mo'y magpagaling sa karamdaman mo.
Ngunit ang adhikain ko naman sa iyo, gumaling ka nga tao. Ngunit pati kaluluwa mo'y pagagalingin ko kung nanaisin mo, pakikinggan mo ako. Hindi baga dapat ay gayon? Subalit nang dahil nga hindi tayo magkapwa at di tayo magkatulad, kaya't di mo ko mawawaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kanina pa may gustong umuwi dyan. Eka, katagal pala eka, kainit-init hindi na eka lumabas yung, sino ba eka yung Apo Kunching na yon? May nagsalita, yun na ba eka si Apo Kunching? Hindi, eka. Alaga. Hindi ganyan eka suot ni Apo Kunching. Hintayin mo eka at pag lumabas iba yung suot. Nako, hinintay nga natin, eka, galit pala, eka, ba't nagagalit? Paano ka naman pinagalitan? Tuwan-tuwa nga sa'yo at mahal na mahal ka. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, paano nga kayang maunawaan? Maliwanag ito, habilin, pakinggan nyo. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Hindi naman po kami natatakot O, ba't natatakot ka sa sakit mo? Buhay ba ang Ama? O, ikaw, anong gusto mo? Ba't nandito ka? Ba't ka tumatawa? Bakit ka tuwang-tuwa? Bakit ka tuwang-tuwa? Mabuti pa siya. Tuwang-tuwa kasi lalapit ako Sila lumalayo, ano? Sabihin mo nga. Sabihin mo sa kanila. Gusto niyo bang gumaling? Sabihin mo. Gusto niyo bang gumaling? Oh, dito ka na lang. Oh. Buhay ba ang Diyos? Oh, sige. Buhay na buhay. Oh, sige. Buhay na buhay. Ikaw ba? Buhay ba ang Diyos? Mabuti ka pa. Buhay ang Diyos sa'yo. Buhay nga ba ang Diyos? Purihin ka, Ama. Yan ang bata. Oh, ano pang gusto mo? Mag-aaral ka na ba? Malakas ka nang magsalita. Anong pangalan mo? Malakas nga. O baka gusto mo nang bumaba. Bababa ka na ba? O sige, baba. Buhay ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sasabihin ng tao, kaya nagka-meningitis yan kasi na-infeksyon ng utak. Kaya nag-epileptic yan kasi nilagnat ng mataas. Natural. Iyon ang mga dahilan Ngunit ano man ang dahilan, kung bubuhayin ka at pagagalingin, walang dahilan. Buhay ba ang Ama? Lahat ay may paraan. O gusto nyo bang mabuhay? Nasasabi mo yan Apo Kunching, ba't yan pinagaling? Aba, sino ba nagpagaling sa kanya? Walang nagpagaling sa kanya na tao. O kung kikilalanin yung mga may mabuti pa nga siya, may pangunawa Siya kasi wala pang isip, kaya hindi siya hanapan ng Ama na makinig ng mensahe niya. Kayo mayroong ng isip. Matanda na kayo Buhay ba ang Ama? Tama po ba? O tatanungin kayo.
Pag sa gayong bata ka ba nagsalita ng mga pinaririnig sa inyong mga mensahe, nakakaunawa ba yan? Po, bakit katulad nyo rin siya? Kayong mga walang pangunawa, ano? Masakit po ba yon? Paniwalaan? Masakit po bang tanggapin yon? Kaya yung hindi niya nakatulad na may edad na, hindi na po siya musmus sa pananampalataya, ano? Tama po ba? Sige nga po, magtaas ang kamay na hindi na musmus sa pananampalataya. Ay, wala. Lahat kayo, matibay na sa pananampalataya. Tingnan ko nga kung matatag ka na sa pananampalataya mo, tumayo ka nga. Ba, may ngaklak ka. Elida nakabalikan. Kay hirap turuan ng taong bulag sa katotohanan. Kay hirap pangusapan ng taong bingi sa katotohanan. Kay hirap ipadama ang katotohanan sa manhid at patay na makasanlibutan na nilalang. Mga mahal ko, sana'y hindi na lang kayo nagbabalik kung ayaw niyong tumanggap sa tama't marapat. Ngunit, pasubali ko sa inyo, kahit hindi niyo gusto, kapag ang gusto'y, ang may gusto ay ang Ama, maalingas-ngas ang katawan niyo. Tama ba ga? Inaalingas-ngas pala ang katawan mo, suriin mo kung sinong nagpapaalingas-ngas at ba't naririto ka. Kung si demonyo, para magsuri ka, talagang hindi ka papaparinigan ng maganda. Ngunit kung ang Ama, abay sasabihin niya sa'yo, anak, makinig ka. Makinig ka nang matuto ka pa. At nang magkaroon ka ng pangunawa, at ako'y kilalanin mo pang lubos. Tama po ba? Buhay po ba ang Ama? Sige po, may tanong po sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Hindi baga maliwanag na tinuran ito ng Kristo? Sapagkat kapag ang kapayapaan ang nasa tao, nalaman man niyang may sakit siya, lumalakas ang loob niya dahil payapa ang isip niya, payapa ang damdamin niya. At ito ang patutuong sumasayo ang Diyos mo. Pumapayapa ang isip mo, namamayapa ang kalooban mo. Ngunit buhay ka, hindi ka namayapang patay. Buhay ba ang Ama? Sapagkat sumasa inyo ang nagbigay ng kapayapaan. Sumasa inyo ang naglagak ng kapayapaan. Sumasa inyo ang nagdatal ng masama. Kaya hindi matanggap ang kapayapaan. Yun ang totoo nun. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kaya nga kung tuwiran na ang kapayapaan ay maghaharing lubusan, aba, suriin ninyo. Magnilay lang kayo. Sulong, halimbawa, tao ka, no? Nasa pagkatao kang pag-iisip. Nakaganyan ka, nakapikit ka, nakataas pa ang noo mo, ang kamay mo sa noo. Kunwari tulog, hindi pala. Kabigat ng iniisip. Kay hirap kaya. Paano kaya ako makakahulagpos ni Re? Ay, Diyos ko. Kailangan ko magpahinga, kailangan ko nang magbago, kailangan ko na... Hindi dapat ganun. Anong dapat? Diyos ko at Ama ko, pagaanin mo ang pinapasan ko. Hindi ko hinihiling sa'yo na ngayon di alisin mo sapagkat alam ko kaya pinabigay mo ito sa akin upang tingnan mo kung anak mo, kung susunod ako sa'yo. Subalit, sa kabila ng dinadala ko, bigyan mo ako ng tapang, lakas kagalakan, kasiyahat katapatan, at wagas na pagmamahal, upang
huwag mo ako masubukan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At nang naramdaman mo yaon, bumalikwas ka, bumangon ka, gumawa ka, nagtrabaho ka, sulong. Subalit, nasa puso mo ang nagbigay lakas sa iyo. Nasa isip mo ang mga aral nito. Kaya't sa kabila ng mga dinaranas mo, hindi mo alam, aba, nandun ka na pala sa hangganan ng tagumpay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng sakit tinuturan, sapagkat maliwanag mong sinunod ang nagtitiwala sa akin. Humiling ka sa aking pangalan. At ika'y direct. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tanungin ko kayo, anong silbi ng Bible study ninyong tinatawag? Bible study, Bible study, Bible study. May kanya-kanya pa kayong grupo kung saan kayo nagtatalakayan. At pagkatapos ikaw mismo ay marupok mahina. May pakinabang ba yung pinag-aaralan ninyo? May pakinabang ba yung natututunan ninyo? Wala. Ang bibig nyo lang ang pinaglabasan, ang puso nyo'y walang pinagmulan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat kung may pinagdaan ang puso ito at pinagsibulan ng inyong pangungusap, dapat matibay kayo sa pagharap. Sapagkat alam nyo, ang inyong kaniig, ang inyong kapiling, ang inyong kasama, ang inyong bantay, ang inyong patnubay, ang inyong taga-subaybay, ang Diyos Ama na walang hanggan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Paano kaya kung ang isang tao'y hindi umamin ng kanyang salita na halimbawa katulad nung dinalaw, hindi naman po akong matampuhin. Di naman po akong maramdamin. Damang-dama nga ang pagtatampo. At kitang-kita nga ang pagdaramdam. Kaya nga nagmamalon Kung tinatawag baga ng matatandang nagmamalon, paano mong itutuwid ang ayaw umamin? Di baga sinisira lang niya yung sarili't isip niya'y nagbabago. Sumasama sa mga mahal niya sa buhay. Kung hindi ka ba naman naghahanap, di dapat nauunawaan mo yung anak mong lingkod. Buhay ba ang Ama? Akala niya si Kunching lang ang dumalaw. Akala niya si Kunching lang ang nakita at nagpakita sa kanya. Ang hindi niya alam, may kasama si Kunching para patotohanang siya'y nagsinungaling. Katotohanan ang tinuturan ko. Subalit paano? Paano aaminin? Palalabasin, walang kasalanan. Yun ang tao. Dinadaya ang sarili. Kung hindi ka ba naman hahanap ng paglingap, ba't mo kakawawain ang sarili mo? Magsasarili ka. May mga anak kang katabi. Yan ang tao. Yan ang magulang. Gagawin mo bang kawawa ang sarili mo? Yamang alam mong mahal ka ng mga anak mo? Gagawin mo bang kawawa ang sarili mo? Yamang may nagmamahal sa iyong totoo? At ipagmamagaling mo yung binigay ng mga kaibigan mo, yung binibigay ng anak mo. Ba't di mo maramdaman at di mo kainin na sumarap ang bibig mo? Sapagkat ayaw mo labag sa'yo. Pawang katotohanan ang sa akin tinuturan. Kaya't kayong mga nagmamaang-maangan, sarili nyo dinadaya, katawan nyo'y nasasakitan, isip ninyo'y nahihirapan. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran. Nek karameneyahanam,
Nekkarameneyahanam. Nekkarameneyahanam. Kaya nga, ang tunay na nagmamahal na magulang, dinadama ang mga anak na minamahal. Hindi ikaw ang magpahirap at nagpapahirap sa mga anak mong mahal, kundi ikaw ang maging gabay, liwanag sa buhay. Mga mahal, yan ang dapat ginagawa ng isang ina. Liwanag ng mga anak, pagpapatatag ng mga anak, hindi pagpapagupo, pagpapagalit sa damdamin. Sapagkat ikaw ang lumuwal sa kanilang sinapupunan. Magkakaroon din kung sila'y nagsipag-asawa na luluwal tulad ng pagluwal nila sa iyo. Subalit, kung nakita nila sa iyo ang katatagan, sila rin ay isang pinatatag mo sa mabuti mong halimbawa. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Magalak magpuri sa Ama ang mga anak na tapat at totoo sa Kanya, sapagkat tuwirang pakikilala ng Ama kung paano magmahal siya. Kaya't ang may katapatan na mga anak niya, tuwirang ang nasipayo'y aaliwin niya, at tuwirang tatatag mga marurupok nilang pag-asa. Nekkarameneyahanam. 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 Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Salamat, salamat, purihin ang Ama. Sadyang kapag nasa pagkatao ka, marami nang gumugulo sa isip mo. Marami nang nagiging haka-haka ito. Lahat ng pumapasok ay tinatanggap mo na. Subalit kapag nasa espiritu ka ng katotohanan at ang espiritu sa iyo ay malakas, ang mga pumapasok na ay susuriin mo bago mo pagtiwalaan, bago mo tanggapin, bago mo papaghariin sa iyong sarili. At yan ang dapat, mga mahal ko. Tandaan po ninyo. O sulong, halimbawa, isa kang ina, mapaghanap ka sa iyong mga anak, anong magagawa mo kung yun lang ang kaya ng anak mo? Sige, pinalimbawa mo si Pedro, si Juan, buti pa si ganun ang ginagawa ng kanyang mga anak. Ano magagawa mo? Ganun ang mga anak niya. De hanapin mo kung anong magagawa sa iyo balang araw. Subalit, gawin mo yung dapat sa mga anak mo. Kung nagkakamali sila, ituwid mo. Kung nagkukulang sila, turuan mo kung paano mapupunuan. Subalit, huwag kang maghanap ng sobra-sobrang lambing at paglilingkuran ka. Buhay ba ang Ama? Oy, bakit po sinasabi ito sa inyo, mga may karamdaman, mga matatanda? O sulong, pag hindi totoo itong sinabi na ito sa inyo, sampalin nyo si Apo Kunching, lumapit kayo rito. Kayong may sakit, pag nakita ninyo yung mga anak ninyong hindi kayo naasikaso, anong nararamdaman nyo? Nagtatampo kayo. Kung wala sa isip nila yon at patuloy mong hinahanap, magagawa ba nila? Iulat mo. Sabihin mo, magtapat ka sa kanila. Sabihin mo, anak, naghahanap naman ako sa iyo ng lambing, di mo man lang ako lambingin. Ganun ba mama? Ganun ba daddy? Sasabihin sa iyo ng anak mo, kung daddy ka, kung mami ka. Ganun ba? Hindi. Yung tatahimik ka, magmamaktul ka, tatanungin ka, gutom ka ba? Hindi! Gusto mo na bang kumain? Hayaw ka! Kaya pala, galit ka. Ba't hindi mo sabihin? Tama ba ka? Oh! Inang, meron pagkain doon. Hindi ko gusto yan, wala akong panlasa. Meron naman pala. Nako, pasalamat ka kung ang anak mo'y mautuin tulad mo, na kailangan pang utu-utuin din. Paano kung nakatagpo kang anak na matapang? Kung ayaw mo kumain, huwag.
Patay ka na. Buhay ba ang Ama? Kaya, magalak ka kung ikay magulang na marunong makipagputo sa iyo yung anak mo. Eh, paano kung katulad mo ugali? Matampuhin, maramdamin. Eh, di nagkaparehas kayo. Eh, naghahanap ka sa kanya, mapaghanap din siya. Patay na. Naghiwalay kayo ng walang kaalaman ng bawat isa. Kaya anong maganda? Magtapatan kayo. Pag di niya inamin yung ugali niya, ikaw na inay, umunawa sa kanya dahil ina ka. Eh ngayon kung naunawaan niya at nagyakapan kayo, nagkatuwa kayo, eh di nagkaintindihan kayo. Eh hindi kumain ka na. Hindi. Eh dito ka, masarap dito Eka, dito, presko. Hindi, dito na lang Eka ako, mas gusto ko'y nag-iisa. Eh di pabayaan kitang mabulok dyan. Sabi naman ng anak na walang hiya. O di baga, kaya nga mga mahal, saan nagmula ang kasalanan? Bakit ito iniistorya sa inyo? Bakit ito binabahagi? Saan nagmula ang kasalanan? Sa Ama ba? Sa tao na naman. Sapagkat kung kapwa kayo may pangunawa, dapat nag-usap kayo, di ba kayo mag-ina? Dapat yung anak mo, uulatan mo. Anak, kasi naman kaya ako nagtatampo sa iyo ganito Eh, pinahuhula mo sa anak mo, ang anak mo'y maraming ginagawa. O pinahuhula mo sa iyong magulang, ikaw naman walang ginagawa. Ganun lang kasimple yan. Tama baga? Kaya napakasarap ng katuruang mula sa Espiritong Banal. Buhay ba ang Diyos? Bakit gayon? Pakinggan ninyo. Ano ang sinabi? Ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat. Tama baga? Yan, mga magulang at anak, paalala ito sa inyo, pagtuturo ito sa inyo. Walang kakamting galak ang matampuhing nilalang. Ama, ina, anak. Subalit kung ama, anak, ina, kapwa kayo magkakausap at pakikinggan yung parehas ang inyong panig at susunod kayo parehas sa inyong magandang layunin, hindi kaya kayong ama, ina, anak ay maging masaya? Mga mahal. O kung kaibigan mo, kapatid mo, hipag mo, bayaw mo, bilas mo, etc. kung ano mo pa. Magkakaintindihan ba kayo kung di kayo nag-uusap na nagtatanungan, ba't kayo nagagalit sa isa't isa? Eh, ba't di nyo pag-usapan kung anong dapat nyong pag-usapan nang magkaunawaan kayo? At di yaong lahat na lang nagkakagalit ang puso ninyo na walang kaalaman ng bawat isa, naghuhulaan. Yan ang kamalian ng tao. Para magkaintindihan, magkaunawaan, mag-usap. Hindi pahatid ng pahatid si Juan kay Petra. Si Petra ay maghahatid kay Maria. Patay na ang samahan. Wala nang naging maganda. Sapagkat ang sinabi ni Pedro, hindi maaring pantay na pantay sa sasabihin niya. Kapag sinabi niya kay Juan at nilipat kay Petra, buhay ba ang Ama? Mga mahal, kaya't ang palipat-lipat na salita, sa halip na maliit ang butas, nagawak, lumuwang, nawarak. Mahal na mahal ko kayo. Kaya, ang pagsasabi ng tapat, pagsasamang maluwat. Ang katapatan, pagmamahal, ang kahambing niyan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Paano mo matatarok kung anong totoong damdamin ng kapwa mo? Kung sa iba mo hinahanap, kinukwento mo siya. At para pag sinabi sa iyo, ay ganito, ganyan, Eka, naalaman nung pinag-iisipan mo, wala naman pala siyang iniisip sa iyo. Mga tao, bawang katotohanan ang tinuturan ko, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo
Kung matututo lamang ang tao sa matuwid at tamang marapat, walang tao magagawak ang isip sa masama. Maglulusak ang puso sa putik ng kasalanan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? May tanong po ba kayo na walang pinagkaiba? Halimbawa, sa mga naglilingkod, sabi eka ni Juan, sabi ni Pedro, ganyan ka daw, ganyan ka daw. Yung tapat na lingkod at totoong naglilingkod, makikinig ba doon sa pahatid na yon? Hindi. Wala siyang paninindigan kundi yung kanyang mabuting nasumpungan. At aalamin niya ang katotohanan kung totoo o hindi yaon. At kapag napatotohanan niya, ang Ama na bahala. Yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Kung totoo ka, nakikipagtotoo ka, Ama ang sumasayo. Kung tao ka, sanlibutan ang tinutunguhan mo at makasanlibutan ang gawa mo, wala sa'yo ang Diyos mo. May tanong ba kayo? May tanong ba kayo? May tanong ba kayo? May tanong ba kayo? Kung wala, tumawa nga kayo. Kailangan tawang galing sa puso, hindi tawang parang asong. Tawang aso. Tumatawa ba aso? Parang hindi tumatawa ang aso, kahul lang ng kahul, ano? Tumatawa ba'y baka? Parang hindi, unga lang ng unga, ano? Sino tumatawang totoo? Mga tao. Kaya nga kayo ang binigyan ng mabuting pag-iisip na makapagsasalita ang bibig. Bakit pa'y naiiral kumisa ng masamang isip? Dapat pangunahin ang mabuting isip, mangunguna ang mabuting dibdib. Buhay ba ang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Tao, kung maghahanap kayo ng pagmamahal sa kapwa nyo, unahin yung damhin ang pag-ibig ng Ama, upang kung paano naghahanap din kayo, at ang kapwa nyo'y maghahanap sa inyo, kapwa may bigay kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang totoo at tapat sa pagtitiwala sa Ama, pagtitiwalaan niyang may magagawa siya, na kahit na sa kabila man ng hindi na, alam niyang wala nang mangyayaring maganda, sapagkat ang Ama niya ay mabuti sa lahat. Pagtitiwalaan pa rin niya, maging maganda ang kasasapitan ng buhay niya. O tao, mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan. Habang may buhay, pag-asa ay Ama. Walang bagay na may buhay sa lupa, kundi ang sa Kanya'y mga nilikha sa pamamagitan ng Kanyang gawa. Ikaw o tao, manalig ka, magtiwala ka sa Kanya, tao. Mahal ko kayo, magbulay-bulay ka, tantuin mo ang Amang nagmamahal sa'yo. Kung tapat kang anak niya, pababayaan bagang magupo ka at mamatay ng walang laban, na walang kasiyahan, na di nagagalak kailanman. Tao, magnilay kayo kung may pagsubok man. Ama ang sa inyo sa tuwin ay sandigan,
na kailanman hindi matitibag, ni hindi mawawasak hanggang sa tuwina. Hanggang sa tuwina, hanggang sa tuwina ay magbigay ng dapat at marapat sa inyong lahat. Huwag magdamdam, huwag mawala ng pag-asa, huwag mabawasan ang katapatan sa mga pinagdaraanan, kundi bagkus dagdagan pa, kundi bagkus tumibay pa, kundi bagkus sa tulong ng Ama'y liligaya. Tao, mahal ko kayo, yan ang totoo. Kung tapat kayo, titibay sa isip nyo, ang sa tuwina'y galak na mananahan sa puso nyong mga taglay, pagkatamang sa inyo, pagkatangamang sa inyo, pagkatangamang sa inyo, mga ngalaka. Tao, mahal ko kayo, katotohanan lamang ang sakit sa inyo'y isinisiwala. Kung may manindak man na kapwa nyo, ang Ama'y matapang sa lahat, tawagin mong ganap siya. Ika'y kanyang dadamayan, ika'y kanyang sasaklolohan, o anak niya. Tao, mahal ko kayo, halin na kayo, magnilay, magbulay, magtantong tuwiran, kung di mo'y sasarado ang isip nyo, aking binuksan ng lubos. Tao, makakamtan ninyo, mawawawaan ninyo, matututunan nyo ang layon ko. Tao, pawang totoo ang handog kong ito. Huwag manimdim, huwag mabahala ang puso nyo, kundi sa tuwina'y umasam manalig, magtiwalang lubos kayo na di nagbabago at di magbabago, walang pagbabago ang Ama nyo noon, ngayon at kailanman. Ang lakas at tibay, kapangyarihan ay di napaparang, ni hindi nabawasan at di magkukulang. Sa lahat ng sandali ay may nakalaan, o mga minamahal, o aking mga mahal, magnilay at magbulay kayo. Tao, mahal ko kayo, katotohanan lang. Mithiin ninyo, madamang katapatan ko, upang magsilaban kayong lubos. Sa bawat araw ay masyahan, magliliwanag ang, magliliwanag ang isipan nyo. Kung may dilim, hahawiin upang wag manahan, at ang mangibabaw ay ang kaliwanagan, upang ang bawat sandali ikaw na anak niya, na sa kanya ay nanahan, wag nang mawalay pa,
wag nang mawalay pa, wag nang mawalay pa, oh, anak niya tao, mahal ko kayo, mahal na mahal. Kung ganang pagkatao, wiwikain bagay ito, o dili kaya'y masasambit, mangungusap kaya ito sa inyo, o mga minamahal ko, o mga minamahal ko, o mga mahal ko, tao, tao, magnilay, magbulay kayo, asamin niyong ganap, matutunan ang marapa, tulad ng sa aking ginaganap, sa katauhan ng inyong kapatid, na kapwa nyo nilalang, na kapwa nyo tao, na kapwa nyo mayroong pinagdaranan, subalit, bakit nakakatupad? Bakit nakakaganap na mayroong gala? Hindi ganang kanyang katauhan, kundi marapat pagnilayan. Paano kang masisiyahan? Paano kang magagalak? Paano kang matutuwa kung ang isip mo ay sa pagkatao at ang damdamin mo'y naghahari ay sa'yo? Paano mong gagawin pag nilayan ang aral ko? Di bagat ang sa'yong katauhan at ang nagaganap sa iyong buhay, ang siyang sa'yo'y magbibigay, ang siyang sa'yo'y magaganap na magiging daan ng pagtugon sa pagsamba ng tapat, sa pagtitiwala. Kaya't lumaban kayo, gawin niyong matibay, sa puso't isipan ay makamtan, espiritong walang buto, walang laman na tulad nyo, walang paggalaw, walang magagalaw na makikita. O tao, magnilay, magbulay, magtanto kayo sa isip at damdamin. Pag nilayan nyo ito, saan kayo tutungo? Ano ang haharapin nyo? Kung tatakasan ninyo ang mga pinagdaraanan nyo, ang mga dinadanan nyo, di bagat dapat harapin ito? Pagdaka, Ama sa inyo, kaakibat na totoo, hindi nawawalay, hindi mawawalay, hindi kayo iniiwan, noon, ngayon at kailanman, ni saglit man lamang, hindi nyo lamang, hindi nyo nga lamang, tuwirang nararamdaman, kung kayo'y nasa pagkatao, isip at damdamin, na nangingibabaw sa inyo. Suriin nyo ito, pag nilayan ninyo, kapag nasa espiritu. Tahimik payapa ka, may galak ka, maasa ka tuwina, may Diyos Ama ka, may Diyos Anak ka, may Diyos Espiritu. O mga mahal ko, magnilay kayo, magbulay nga kayo. Ang may pandinig
ay nakarinig. Pawang katotohanan ang sa akin tinuturan. Bakit ipinikit ko ang mata ni Constancia at di ko ito pinamula upang aking sambitin sa inyo, mga anak? Kung bulag man ang tao, ngunit maliwanag ang pag-iisip niya. Kung nakapikit man, ngunit gising ang diwa niya, ako pa rin ang mangingibabaw sa kanyang buhay. Pagdakay, pinaubo ko siya. Pinangati ko ang lalamunan niya upang maglagkit ang laway niya. Upang aking masambit naman sa inyo. Sinong nagpapalapot ng laway niyo? Sinong nagpapagalaw ng dila niyo? Sinong nagpapatibay ng panga niyo? Sinong nagdaratal ng buhay niyo? Sinong nagpapahirap naman sa inyo? Kung paano ginagawa ng Ama, mapalagkit ang laway niyo, mapatibay ang bagang niyo, mapagalaw ang dila niyo, ngunit ang pagpapahirap ay hindi mula sa Kanya. Kaya't huwag niyo siyang sisisihin. Huwag kayong manisi, mga mahal. Subalit kaloob niyang pahintulot tulad ni Job ang kaganapan sa buhay niya, upang kapag nakilala niyong Ama, masambit niyo ring tulad ni Job. Ngayon pa lamang kita nakilala. Noon nababalitaan ko lamang. Subalit ngayong kilala na kita, patawarin mo ako. Nawa, makilala niyo nga lubos ang pinakikilala ko sa inyo at masuri niyo ang kamalian niyo nang maituwid kayo, mapagsisihan ang kasalanan niyo at magpatawad kayo nang patawarin din kayo. Bakit pinaluha ko ang matang ito? Upang masambit ko sa inyo. Kung kayo'y lumuluha, ako rin ay lumuluha. Ang pagluha niyo'y iba. Ang pagluha ko ang dahilan. Bakit hindi kayo makakilala? Sumayin niyong kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Katotohanan ang tinuturan ko. Pagharian, kayo tao. Kung kulang ang pagtitiwala mo, paano matutupad sa iyong layon ko? Kaya't pagtibayin mo ang kalooban mo kung nais mong may maganap na mabuti sa buhay mo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ba, ba't nakarating doon ang panyo ko? Kasi panyo ko nga wa. Buhay ba ang Ama? Dakila ang Diyos, buhay ang Diyos. Ngunit kung hindi mo siya pagkikilalanin o kikilalanin sa kadakilaan niya, paano mo mapapatotohanan ang dakila nga siya? Tama po ba? Katulad mo, tumayo ka nga. Sapagkat pawang katotohanan kung sasabihin, kung pinagtapat ko sa iyo kahapon lahat, babalik ka pa kaya? Hindi na. Kaya, lumaban ka. Sumayin niyo ang kapayapaan. Pagharian kayo.
Hindi lahat ng pagsakit sa balakang ang dahilan ay rayuma, o dili kaya ay napilay, o dili kaya ay maraming dahilan yan. Kaya ngayon, kung may sumasakit sa balakang at sa spinal, kasalukuyan namang nagbabahagi, interrupt mo, yan, nawala tuloy. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, bilang isang Apo Conching, mahirap makipagdebate. Hindi po ako makikipagdebate sapagkat hindi sa Diyos yun eh. Mahirap makipagyabang sapagkat hindi po sa Diyos yun eh. Mahirap po makipagpaligsahan sapagkat hindi sa Diyos yan eh. Mahirap pong ipaglaban sa walang karunungan yung katotohanan. Subalit, mahirap ding ipaglaban sa may karunungan sapagkat di patatalo yan. Kaya, saan ka lalagay? Di manahimik ka na lang. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Ngunit at pasubali, kung pagtitiwalaan po ninyo, eh talagang masakit yan eh. Alam ko, alam mo ba kung bakit pinahakbang ka lang kahapon at pinatayo ka para may mapakita sa'yo at para may mapakita sa mga naririto na ano ba yung hindi kayang palakarin kahit masakit? Na ano ba yung kayang gawin ng tao na higit na magagawa ng Ama? Subalit, alam ko namang sasakit tuli yan eh. Bakit? Sapagkat yung loob ay hindi pa magaling. Buhay ba ang Ama? Kung gusto nyo, ipa-CT scan nyo yung buto niya dito. No? Spinal. Mga mahal. Sabi nga, kung minsan meron dapat ipagtapat sa inyo at mayroong hindi dapat eh. Subalit, sa pagiging ganon, kung minsan na pagbibintangan si Apo Conching Eva, teka, hindi niya alam yun. Bayaan mo na yung mga magbintang. Di ba ka? Bayaan mo na sila. Yun ang alam nila, makinig ka na lang. Pero hindi po ako apektado ron eh. Sapagkat wala naman po talaga akong karunungan eh. Aminado po ako wala akong karunungan. Subalit hindi naman ako maglilingkod kung hindi sa pag-aatas. Kaya, yung mga nagsasabing, bakit teka, hindi nalaman ni Apo yan? Bakit teka, araw-araw nandyan ka, ba't hindi niya nalaman yan, ba't hindi sinabi? Ang hindi nila alam at ang hindi alam ng tao, kapag may sinasabi kang mga pahaging-haging na pagbabala, ibig sabihin mayroong ibig sabihin yon. May tinutukoy yon. Ayaw mo makinig. Hindi ka nakikinig kasi may kasalanan. Tama ba ga? Ang mahal, pakatandaan nyo, kung sakali naman ba, at sabihin sa'yo, at naging daan ang pagkatakot mo, o anong nangyari mabuti sa pinagtapat sa'yo? Meron ba? Subalit kung lahat kayo'y magiging matapang sa ipagtatapat sa inyo, abay lahat sa inyo pagtatapat. Buhay ba ang Ama? Bayaan nyo na ang magtapat sa inyo ay yung mga nagsusuri. Sapagkat sila, may karapatang magsabi nun dahil kaya nila nalalaman, may pangsuri sila. May pangsuri sila. Kung wala rin silang pangsuri, wala rin silang alam. Tama ba ga? Ba't kayo nagbibintang? Ba't kayo nagpaparatang? Sino ba nagsusuri sa inyo? Hindi ba yung hindi nyo nakikita? Kaya kung alam yung sakit ninyo, ibig sabihin hindi si Conching nakaalam. At kung hindi naman sinabi sa inyo, ibig sabihin alam na mangyayari kung bakit hindi sinasabi sa iyo. At kung hindi naman pinagtapat sa iyo, huwag kang magdamdam sapagkat may dahilan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pawang katotohanan ng sakit tinuturan. Subalit, paano nyo maunawaan? O halimbawa, ang nakita sa iyo sugat. Umupo ka na. Sige, upo na. Masasabi yan. Yung sugat mo ganito yan ganito yan. Pero yung nasa loob, hindi pwede sabihin sa iyo yan. Ngayon,
Nalaman mo man ang sakit mo, kung matapang ka at magtitiwala ka sa Ama, eh wala bang magagawa siya? Buhay ba ang Ama? Tama ba ga? Tama ba ga? Oh, kilala nyo ba ang Diyos na tinatawagan nyo? Katulad ng batang ito. Oh, eh saan ba ang sakit ni Re? Sige nga, tanungin kita. Sa ulo. O sige, gusto mo pa-check up pa rin siya. Sige. Eh, gusto mong gumastos, di pa CT scan mo. Tama ba? Ganun lang kasimple yun, mga minamahal. Para makasigurado kayo, di pa-check up kayo uli. Buhay ba ang Ama? Wala kayong pinipigilan dito. Hindi kayo binabawal. Ano? Hindi kayo binabawal. Kailanman ay hindi kayo babawalan. Sapagkat ang lahat ng instrumentong ginagamit ukol sa kagalingan at pagpapagaling, ang kalooban ng Ama yan, ang may kagustuhan. Sapagkat wala namang makapapasang mga doktor, walang magiging matalinong doktor kung hindi kalooban ng Ama. Ano ang ayaw niya? Yung malabis, yung mukhang buhay ba ang Ama? Subalit, kung magiging paraan para ikaw ay gumaling, sulong, sumulong ka. Tama ba ga? Ngunit at pasubali kung magiging daan ng iyong paghihina at lalo pang humina, abay magnilay ka. Sapagkat dapat kayo sumisigla, lumalakas. Dapat kayo tumatapang, hindi duwag. Nang makilala mo ang Ama, dapat tumapang ka. Hindi yung nakipag-away, kundi tumapang ka sa buhay. Nang makilala mo ang Ama, dapat tumibay ka. Hindi sa pakikipag-away, kundi sa pananampalataya. Nang nakilala mo ang Ama, nabuhay ang pag-asa mo, hindi sa walang pag-asa'y hindi ka pa rin nabubuhayan ng pag-asa. Buhay ba ang Ama? Kaya, sa dakong ito, kung hindi man kayo isa-isang hinaharap at nilalapitan, ginagamot, kung nakikinig kayo, nagagamot kayong lahat. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat, lapitan man kayo ni Kunching at kayong lahat ay hawakan, kung hindi ka loob, walang mararamdaman sa inyo katawan. Buhay ba ang Ama? Subalit, kung makikinig kayo sa mga pinagbabahaging aral salita sa inyo, aba, mula utak hanggang dulo ng kuko nyo, bawat himaymay ng laman nyo, nanunot hanggang kaloob-looban, may binabago na ang Ama sa inyo. Buhay ba ang Ama? Kaya, ano ang pinakamahalaga? Ang pakikinig at sa buhay. Hindi pakikinig lang. Hindi sa salita lang. Sapagkat kapag sa salita, sa nguso nagmula, wala sa puso. Buhay ba ang Ama? Tama po ba? Tama po ba? Kaya, tukop niya yung noo. Binibigyan kayo ng pag-asa. Mabuhay ang pag-asa nyo. Sapagkat kung di kayo bibigyan ng pag-asa, lahat ng nakitang maalmanay, sasabihin, huwag ka nang bumalik ha. Bakit po? Sapagkat dito sa dakong ito, binubuhay ang inyong pananampalataya. Binubuhay ang inyong pag-asa. Binubuhay ang inyong pananalig sa Ama. Sapagkat, kung gusto niya, may taning ka man ng 1 buwan, pwede ka pa niyang palagpasin ng ilang taon. Buhay ba ang Diyos? Ngunit at pasubali, kay lakas-lakas mo, palagay mo'y kay lusog-lusog mo. Pag hindi mo pala alam, yung pala hindi mo alam, mawawala ka na sa daigdigan. O sige, o sino kawawa yung nagdidibdib ng kanyang buhay? O nakikisaya sa buhay? Mga kapatid na minamahal,
Magnilay po kayo, no? Sa totoo lang po, sadyang mahirap naman eh. Sadyang mahirap ang pagtitiwala sa kaimposiblohang mangyayari. Ay, nako! Mahirap po talaga. Subalit kailangan po nating tanggapin eh. Tanggalin po natin yung dapat na gumugulo sa isip natin para tayo po ay pagharian ng mabuti. Tama ba ga? O sige po, pag halimbawa, may atas sa'yo, malayo, at marami ka pang gagampanan. Sasabihin mo, hindi po ba pwedeng wag na at malayo? Gaganap po naman ako dito eh, para na rin ako naglingkod. Paano ka natuwa? Paano natuwa sa iyo nag-aatas? Eh nagreklamo ka. Subalit, kapag sumunod ka, yung malayo mo sinasabi, hindi mo man mararamdaman yun, nakakarating ka. Subalit kung labag sa kalooban mo yung pagsunod mo, ay inip na inip ka. Tama po ba? Tama ba mga alagad? Totoong-totoo yan. Kapag hindi mo gusto, marami kang dahilan. Kapag gusto mo, maraming paraan. Tama po ba? Kapag nagsasalita ka na wala sa puso mo, hindi mo magagawa. Ngunit kapag sinasabi mo galing sa puso mo, magagawa mo. Buhay ba ang Ama? Kapag napipilitan ka lang sa ginagawa mo, mahihirapan ka. Ngunit kapag bukal sa puso mo ang pagtupad mo, magaan mong nagagampanan. Totoo ba yan? Yan ang pawang katotohanan. Kaya kayo, kung bukal sa puso nyo, ang pakikinig nyo, aba, kasaya na ng puso nyo kanina pa. Ngunit kung hindi, at sabi nyo, katagal eka, katagal naman eka, napakatagal naman eka. Yung matagal na yun, napakatagal na sa'yo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya po, mga mahal, sa palagay nyo naman po, kayong mga naiinip, at yung mga naglilingkod ay naiinip din, may maglilingkod pa kaya sa inyo? Parehas na po tayong mag-inipan. Di wala na pong maglilingkod, ano? Ang tanong ko po sa inyo, gusto nyo po ba sarado na natin ito? Mga alagad, gusto nyo ba sarado na natin, wag na tayong maglingkod? Mga choir, gusto nyo ba sarado na natin? Siya rin lang tinatamad eh. Di, magtamaran na tayo lahat. Gusto nyo po ba? Sapagkat ako po, habang ginagamit ako ng Panginoon, may pamamaraan siyang gagamitin sa akin. Sapagkat tinatanggap ko pa yung atas sa akin eh. Hindi lang po sa dakong ito pwede ako maglingkod, tandaan po ninyo. Hindi lamang sa dambanang ito maaari ako maglingkod. Pwede ako maglingkod. Habang ang pag-aatas sa akin ay tinatanggap ko. Kahit saan pwede ako maglingkod. Subalit, dahil mahal ko ang dakong ito, hindi ko iwanan. Buhay ba ang Ama? Kaya ano po ibig sabihin? Kaya hindi mo maiwan na Apo Kunching. Siyempre, dyan ka nakatira dyan eh. Siyempre, nandyan ang lupa ng tahanan mo. Dyan ka nakatira. Siyempre, yun ang ikakatwiran mo sa akin eh. Subalit, pag tinala ng Ama sa akin na sinabi niya, anak, doon ka, susunod po ako. Dahil doon ako masaya sa pagsunod. Ngunit kung hindi ako masaya sa pagsunod, hindi nga ako susunod. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Dapat sa pagsunod mo, masaya ka. Dapat sa pagsunod mo, totoo ka. Dapat sa pagtanggap mo, makipagtapat ka. At sa gagawin mo, ikaw ang magiging maligaya. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Kay buti ng Ama. Kaya sa inyong lahat, sa pawang katotohanan, talaga po namang wala pang pinagaling, isa man ako eh. Sapagkat kung meron, dapat kilala ko kayong mga gumaling. Dapat, ay karami na palang gumaling, ano? Siguro, ilan ang kwenta mo nun, Mother? O sige po, sa 50 na lang ang pasyente araw-araw. 50 ano? Kwentahin mo sa 50 araw-araw. Ang 1 linggo, 6 na araw na paglilingkod. Ilan po yon sa 50?
300. 300 times 4. 1, 2. Iles mo yung kalahati na hindi gumaling. Kalahati lang kamo gumaling. Ilan sila? 600. Pero pawang katotohanan po sasabihin ko sa inyo. Kung mayroong 1,000, 400 lang hindi gagaling. 600 gagaling. Pero nasaan? Wala pa nga 100 yata sa inyo ngayon eh. Na mga pasyente na gumaling. Ano po? Salamat naman mahal na kapatid ko. Kahit matagal ka ng pasyente, nakakaalala ka. Hindi ako makakalimot sabi ko. Salamat sa Ama. Habang buhay, babawiin natin yun ano? Kasi baka mamaya hindi ka na nakalalakad, buhay ka pa eh. Masama yun. Habang nakakalakad po ako. Oo, tama yun. Buhay po ba ang Ama? Pinabalik ako. Yung anak mo, unang pinagaling dito. Hindi kay Kunching dito. Sa kaparaanan ng Ama. Nasaan ang anak mo ngayon? Kasama mo. Dahil kasama mo ito ngayon. Siya naman pinagagamot mo. Pag kaya pinagaling yan, babalik ka pa. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Simple lang, mga mahal. Ngunit, may sinisita ba sa inyo? Sinabi bang, walang hiya ka, pagkatapos ka pinagaling, umalis ka na? Wala, di ba? Wala. Sapagkat ganun kabuti ang Diyos. Ganun siya kabuti. Ngunit ikaw ba hindi ka nahihiya sa kabutihan niya? Doon po kami nahihiya. Kaya ako hindi makatugot sa paglilingkod. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ako'y hiyang-hiya sa Diyos. Hiyang-hiya ako. Sapagkat sa isang araw na hindi ko siya mapaglingkuran, kahit may masakit ako, dahil alam ko siya kagalingan ko, dahil alam ko siya ang buhay ko, talagang maglilingkod pa rin ako. Apo Kunching, kasi nilalakad mo lang, kaya ka nakapaglingkod ka, tumigil ka dyan. Bakit nung naglalakbay? Kahit umeengkang ako, nakapaglingkod ako. Ikaw sinungali. Buhay ba ang Ama? Apo Kunching, sino ba pinatamaan mo? Ewan ko. Hindi ko naman sinabing ikaw kung ikaw yun, bahala ka. Kung hindi ikaw, huwag kang masaktan. Buhay ba ang Ama? Ganun lang kasimple, mga mahal. Kapag nasasaktan sa sinasabi ko, alam ko ba yun na nasaktan siya? Pero ang Diyos alam niya. Kapag nahihirapan ang damdamin niya sa sinabi ko, alam ko ba yun? Pero ang Diyos alam niya. Kapag nagdamdam siya sa akin sa sinabi niya, hindi ko alam yun. Anong pakialam ko sa'yo? Di ang Diyos bahala sa'yo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sapagkat ako po ay naglilingkod hindi para manakit ng damdamin, magpasagasa ng mga salita, magparunggit, magpatama. Hindi na po ako maglilingkod kung puro ganun ang adhikain ko. Ano? Nagtatapat po ako sa inyo. Ang minimisahe ay pangkalahatan, hindi para sa iyong pinatatamaan kamo. Kamo yun kako naman hindi. Paano ka kanyan? May saktan ka, yako aliko. Bahala ka kanyan. Sabi nung Kapampangan. Pero sa Tagalog, ako naman walang iniisip na sinaktan ako. At wala rin akong iniisip na pinatamaan ko. Lalong wala akong iniisip na patatamaan ko. Ngunit kung napatamaan ka ng Diyos, bahala ka. Buhay ba ang Ama? At kung ikaw naman ay natamaan, dapat di ka nagagalit. Kung totoo ang puso mo, kilala mo ang Diyos, kilala mo salita niya. Sapagkat yun ay pag-antig, paggising sa'yo, hindi para saktan ka, kundi para gumising ka. At pag nilayan mo yung ginagawa mo, kung totoo ka o hindi. Ngayon, kung para sa'yo'y nasaktan ka, ikaw may kasalanan yan. Sa halip pala bumuti ka, sumama pa ka sa dati, hindi ka anak ng Diyos. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? O sige po. Ano naman po sasabihin ko, yun ang totoo. Kailangan naman po dayain ko katotohanan. Yun po ang sinasabi sa akin, yun ang sasabihin ko. Yun din po ang katotohanan na ako, yun po sasabihin ko.
Eh kung hindi nyo po matanggap yung katotohanan ko, eh di wag na po. Ngunit kayo tatanggapin ko. Eh di kung nagalit po kayo sa akin, eh di bahala po kayo. Basta ako'y walang galit sa inyo. Tama po ba? Kaya pagdating ng gabi, sabi ko, yung nag-iisip sa akin nagagalit, walang niya nga po, kunching na yan na pinatamaan ako. Eh, kawawa ka, baka tumaas ang presyon mo. Atakahin ka niyan. Atakihin ka. Buhay ba ang ama? Eh, mga mahal. Pag po totoo ginagawa nyo, totoo po, eh wala po kayo duming isip. Pero kapag po ang ginagawa mo yung pagkukunwari, marami kang duming isip. Eh, sino may kasalanan? Ikaw na marumi ang isip o yung malinis ang isip? Bay, bahala ka kung ikaw iyon. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Napakabuti po ng Panginoon, ano? Damang-dama niyo po ba kabutihan niya? Nasuri niyo po ba ang kagandahang loob niya? Nakamtan niyo na po ba ang paghahari niya? Ay, nako. Teka nga po, makiraan nga po sa inyo. Oh, anak, baka tamaan ng mata mo. Ayoko muna, ayoko. Ayan. Oh, sige. Oops. Aba, arami palang bata, Ken, eh. Oh. Mga mahal na kapatid, salamat sa tulong nyo kay Berhel sa mga chikiting na ire. May natututunan ba kayo mga anak niyan? Oh, marunong na ba kayong sumunod sa mga magulang nyo? Ah. Oh. Oh. Aru. Oh, mamigay kayo. Yung doble ibigay sa kapatid na wala. Oh, kapatid siya? Spirito. Oh, yan. Oh. Oh, ayan. Naku, marami pala. Teka muna, teka muna. Mga bata, baka kayo magkasakitan, ha? Oh.
sinasaranggan nyo eh, hindi makalampas. Oo. Teka, humilera kayo. Humilera kayo. Kalsa kayo. Pero Diyos. Ay, wala yata kayong Nako, alis na ako. Wala yata kayong natututunan. Berhel, wala pang alam. May natutunan na kayo. Anong naturo sa inyo? Magsiksikan kayo? Magtulakan kayo? Mag-agawan kayo? Taas yung maraming nakuha. Sinabi ba sa inyo magsinungaling kayo? Tatlo, ikaw 4. Alis, yung marami na, alis na. Yung wala, yung bibigyan natin. Alis, yung wala, ang lalapit, ha? Sige na. Alis, naku. Ay, ayoko na. Dito ako. Para pala kayong manok. Kukurok-kurok. Yan. Yan. Meron ka na. Sige, lahat kayo meron na, ha? Meron na. Ay, meron ka na rin. Sige, bigay mo kay ano. Tama na yun. Ayun. Meron ka na rin. Sige. Matatanda naman. Sige po. Ay, salamat po. Natapos din. Sige. Buhay po ba ang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Di po ba nakakatuwa kung pagmamasdan mo sa simpleng handog, sa simpleng hain, nagmimithi, hindi dahil doon sa gusto makuha yan, kundi may kalakip na pananampalatayang gamot. Hindi po ba masarap yon? Kaysa doon sa nakikipagsiksikan ka, gusto mo lang pala yung biyayang yaon. Hindi po tama yun, ano? Dapat gustuhin yung biyaya na yun dahil nagtitiwala kayong may magandang idudulot sa inyo. Kaya naman pati mga alagad, huwag po kayo mag-isip na, bakit kaya pati mga alagad binibigyan pa, kasi po sa pag-iisip din nila, sa pananampalataya, gamot din po nilang tinatanggap yaon. Kaya lahat po ay binabahaginan, lahat ay binibigyan, ngunit nasa taong tumatanggap at nasa taong nagtitiwala. Sumainyong lahat ang pagpapala ng Ama. Buhay nga po ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Tandaan po ninyo, hindi sa dami ng mga sinasabi para makaunawa at mabuksan ka, kundi
kahit ilang kataga lamang, kung tatanggapin mo at uunawain mo sa puso mo ay mananahan, ikaw ay makakadama ng tuwiran. Hindi sa dami ng nilalagok na gamot para ikay gumaling sa iyong karamdaman, kundi sa lalim ng iyong pananalig at pagtitiwala sa Ama na ikaw ay pagagalingin niya. Tandaan po ninyo, hindi lamang sa salapi ang kagalingan at hindi ang may salapi ang siyang lamang gagaling, kundi mayroon at wala, kung nais ng Amang gumaling, mapapagaling, sapagkat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang, kundi sa kanyang salitang banal na nagbibigay buhay sa makatwid. Kung kinikilala nyo, tinatanggap at sinasabuhay nyo ang mga banal na salita, magbibigay ng buhay sa inyong lahat. Buhay na pag-asa, buhay na ligaya, buhay na liwanag, buhay na kapayapaan, buhay na galak, buhay na pagmamahal, buhay na kasaganaan, buhay na di gutom, kundi kabusugan. Sumainyo ang kapayapaan sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Sa pamamagitan ng kadakilaan at kapangyarihan ng Ama, ang kininyo't panaligan, may magagawa siya sa inyo. Panaligan nyo't pagtiwalaan ang kanyang patuloy na magagawa sa inyo, sa gayon, kakamtin nyo ang liwanag ng tagumpay sa anumang uri ng inyong mga pag